Walang bansa ang may-ari ng mga karagatan, pero may bansa na gumawa ng sistema para makontrol ang mga ito. Sa 270 puwersang pandigma na may isang katlo laging nakadeploy, natatani ang kapangyarihan ng hukbong dagat ng US. Sa ngayon, ang ilan sa kapangyarihang iyon ay dumadaan sa masikip at pinagdatalo ng tubig ng South China Sea, at dito mahalaga ang distansya. Mas mahirap suplayan, panatilihing maayos at handa ang barko habang lumalayo ito sa pinanggalingan kahit sa pinakamalakas na hukbong dagat. Sa krisis, ang kabagalan ay maaring magdulot ng pagkatalo. Walang gantimpala sa digmaan para lang sa pagsali, kaya naghanap ng solusyon ang Estados Unidos. Imbes na magpadala ng barko sa labanan o rehiyon, pinananatili mo na lang sila doon. Ito ang doktrina ng Forward Deployed Naval Force o FDNF. Imbes na panatilihin ang plota sa San Diego o Norfolk at magmadaling ipadala sa war zone, inilalagay ng US ang mga barko sa pintuan ng kanilang mga karibal. Permanente ang presensya, agar ang tugon. Para mapamahalaan ito, hinati ang mundo sa mga partikular na zona ng responsibilidad. Atlantiko, Arctic, Pasipiko, Silangan at Kanluran, mga karagatan sa paligid ng gitnang silangan, Mediterranean at gitna at Timog Amerika. At mayroon ding isa pang larangan kung saan nagaganap ang labang hindi mo nakikita. Yan ang cyber warfare. Ang setup na ito ay bumubuo ng isang di nakikitang harang sa paligid ng Eurasian landmass. Hindi sapat malaman ang mga pangalan ng fleet para maging mapanganib sila. Kailangan mong tingnan ang pangunahing unit, ang Carrier Strike Group. Isa itong sariling Air Force, sapat ang lakas para wasakin ang isang maliit na bansa. Ang sentro nito ay isang Nimitz o Ford-class na nuclear carrier. Matatagpuan dito ang air wing na may mahigit 70 sasakyang panghimpapawid kasama ang FA-18 Super Hornets at F-35C Lightning Eyes. Dahil mahalaga ito, hindi kailanman nag-iisa ang carrier. Palaging may kasamang Ticonderoga-class cruiser sa tabi nito. Ang tungkulin nito ay magkoordina ng depensa sa himpapawid. Sabay-sabay na subaybayan ang daan-daang target para matiyak na ligtas ang carrier. Pinalilibutan sila ng 2 o 3 Arleigh Burke-class na destroyer. Sila ang humahawak ng anti-submarine warfare at missile defense. Nasa ilalim ng alon ng isang nuclear attack submarine, nagmamanman sa daraanan laban sa banta ng kalaban. Isa itong kuta sa dagat. Kapag may krisis, ang tanong ay hindi sino ang sangkot kundi nasaan ang mga carrier. Ang lokasyon nila ang mahalaga. Tingnan mo ang ikapitong fleet ng US na nakabase sa Yokosuka, Japan. Ito ang pangunahing linya. Ang USS George Washington, ang tanging US carrier na permanenteng nakahimpil sa labas ng Estados Unidos, kasama ang mga escort ships nito tulad ng USS Mustin at USS Antietam. Hindi lang bumibisita sa East China Sea, doon na talaga ito nakatira. Ayon sa US Naval Institute, ang mga forward deployed na unit ay may higit 100,000 sailing hours taon-taon na nag-ooperate sa Typhoon Corridor ng Pacific at pinagtatalo ng South China Sea. Nalulutas nito ang problema sa reaction time. Bago pa man makapaglayag ang response force mula California papuntang Taiwan, tapos na ang digmaan. Tinitiyak ng FDNF ang agarang tugon. Ngunit ang presensya ay hindi lang pagpapalala ng tunggalian, kundi pati impluwensyang politikal. Ang pagdaong ng US carrier sa Vietnam o Pilipinas ay hindi simpleng pagbisita, kundi isang senyales. Ang Defense Treaty ay hindi lang salita sa papel. Totoong pisikal ang garantiya ng seguridad. Samantala, nagsasagawa ang Navy ng FONOPS para sa kalayaan sa paglalayag. Ibig sabihin nito, pinapadaan ang destroyer sa mga tubig na inaangkin ng ibang bansa tulad ng China, lalo na sa Taiwan Strait o South China Sea, bilang pagpapakita. Pinapatunay ang walang bansa ang may-ari ng karagatan. Pinananatili ng US Navy ang halos 30% ng fleet na nakadeploy para matiyak na bukas at nadadaanan ang mga pinagsasaluhang karagatan. Mapanlin ang bukas na daanan sa tubig kaya mahalaga ang mga choke point. Kung gusto mo ng ganitong talakayan sa US, i-like at mag-subscribe ka. Hindi ko maintindihan kung paano, pero nailalarawan ko ang pandaigdigang dominasyon sa dagat kahit walang admiral na sumisigaw, pero hindi pareho ang heograpyang pandagat. Hindi malayang dumadaloy ang pandaigdigang kalakalan sa bawat milya ng karagatan. Kadalasan, dumadaan ito sa iilang makikitid na lagusan. Ang Strait ng Hormuz, Strait ng Malacca, Suez Canal at Panama Canal ang mga choke point na ito. Kontrolin mo ang mga ito at kontrolado mo ang daloy ng kapangyarihan at kalakalan sa mundo. Ginawang agham ito ng US Navy. Sa kasalukuyan, lampas 80% ng pandaigdigang kalakalan ay dumadaan sa dagat. Ang katatagan ng mga rutang ito ang pundasyon ng presyo ng enerhiya sa US at kumpiyansa sa stock market. Ang dominasyon sa dagat ay hindi lang militar, kundi proteksyon din sa ekonomiya. Isa sa mahalagang choke point na yon ay ang Bab al-Mandeb.
Gate of Tears ang tawag sa kipot na nag-uugnay sa Indian Ocean at Suez Canal. Kapag isinara ito, hindi makakapasok ang mga barko sa Mediterranean. Ang alternatibong ruta ay paikot ng Afrika. Ilang taon nang tinatarget ng mga rebelding Houthi sa Yemen ang mahalagang daanang ito gamit ang anti-ship ballistic missile at drone. Bilang tugon, inilunsad ng US ang Operation Prosperity Guardian, tunay na Amerikano. Ang mga destroyer tulad ng USS Laboon at USS Mason ay pumuesto sa pagitan ng mga drone at mga vulnerableng container ship. Ipinapakita nito ang pagkakaiba sa lakas ng hukbong dagat. Ang mga Houthi ay nagpapalipad ng mga drone na nagkakahalaga ng humigit kumulang $20,000 habang ang Navy ay nagpapabagsak ng mga ito gamit ang mga SM-2 missile na nagkakahalaga ng $2 milyong bawat isa. Hindi ito magandang palitan at parang pinakamasamang senaryo para sa isang choke point. Pinipilit nitong magbantay ang Navy sa isang masikip na lugar. Noong 2017, ang USS Jonas McCain ay bumangga sa isang barkong pangkalakal malapit sa Strait of Malacca dahil sobrang siksika ng mga barko at hindi naligtas maglayag. Kung masisiguro mong ligtas ang 5 geographical na puntong ito, mapapanatag mo ang pandigdigang merkado. Kung ipagkakait mo ang pagdaan, maaari mong pahinain ang isang bansa. May mga problema rin ang paghinto ng barko sa gitna ng dagat. May kasabihang militar tungkol dito. Ang mga baguhan ay pinag-uusapan ng estratehiya. Ang mga profesional ay pinag-uusapan ang lohistika. At isa itong mahalagang aral. Walang ibang bansa ang kayang pantayan ang abilidad ng Estados Unidos na tiyaking may pagkain, gasolina at armas ang kanilang mga barko kahit saan. Ang kakayahang lohistikal na ito ay hindi lang para sa barkong pandigma, kundi pinananatili rin ang kredibilidad ng proteksyon ng kalakalan ng US sa mundo. Sa matinding operasyon ng eroplano, ang isang air wing ay maaring gumamit ng 400,000 galon ng jet fuel kada araw. Ang 5,000 tripulante ng barko ay kumukonsumo ng toneladang pagkain. Kailangan ding punuin ang mga imbakan ng bala ng libu-libong libra ng tumpak na pampasabog. Kung kailangan bumalik ang carrier sa pantalan para mag-resupply, tumitigil itong maging sandata at nagiiwan ng puwang sa linya. Nagiging mamahaling paradahan na lang ito. Nilulutas ito ng hukbong dagat ng US sa pamamagitan ng Underway Replenishment o UNREP. Ang supply ship ay pumupwesto sa tabi ng carrier, parehong umaandar sa 12 hanggang 15 knots at magkalayo ng 160 talampakan. Sa gitna ng dagat at malalakas na alon, nagpapaputok sila ng shot lines, naglalagay ng tension span wires at naglilipat ng mga hose ng gasolina at paleta ng bala. Ginagawa nila ito tuwing gabi sa ilalim ng radio silence. Dahil dito, tuloy-tuloy ang banta ng carrier group ng US Navy. Noong 2020 ang USS Dwight D. Eisenhower ay nagpalipas ng 206 na magkakasunod na araw sa dagat sa loob ng 7 buwan. Laging handa sa labanan dahil tuloy-tuloy ang supply. Walang ibang Navy ang nakakagawa nito sa ganitong laki. Habang itinayo ng Soviet Union ang Navy para depensahan ang baybayin, ang US naman ay nagtayo ng Navy para kontrolin ang dagat na nangangailangan ng kakayahan sa pananatili. Ngunit ito rin ang kanilang kahinaan. Ngayon, ang logistical na fleet ng US Navy ay anino na lang ng dating kaluwalhatian nito. Ang karaniwang edad ng Ready Reserve Force ay mahigit 45 taon na. Sa labanan kontra China, pangunahing target ang mga supply ship. Hindi kailangang palubugin ng China ang carrier. Sapat ng palubugin nila ang oilers. Mahina at madaling tamaan ang logistics chain ng Amerika. Pinapalakas ito ng mga naval planner ngayon, pero hindi mabilis makagawa ng bagong support fleet. Karera ito laban sa oras at umaasa silang manalo. Pero hindi lang basta manatili sa dagat ang usapan. Noong panahon ng mga layag, nakakakita ang lookout ng 12 milya sa malinaw na araw. Ngayon, lampas abot tanaw na ang tanaw ng mga fleet, may eroplano na sa langit at barkong nagbabantay sa alon. Sinusuri ng satellite ang karagatan. Ang bawat plataforma ay nagbibigay ng impormasyon sa isang larawan kaya nakikita ng mga komander ang galaw, mga banta at makakatugon bago dumating ang panganib. Pwedeng sumulpot ang isang misil lampas sa abot tanaw na hindi nakikita ng barko sa ibaba pero alam na ng hukbong dagat na paparating ito. Ang mga sensor sa himpapawid, dagat at kalawakan ay nagdadala ng datos sa tamang lugar at oras. Ang mga barko ay kumikilos na parang may iisang isipan. Hindi lang depensa ang resulta, kundi pati kamalayan sa sitwasyon. Pwedeng kumilos ang armada ng mas maaga, umatake mula sa malayo at kontrolin ang paligid nang hindi na ilalantad ang sarili. Pero nagbabago pa rin ang laro. Kaya ng hypersonic missile maglakbay sa Mach 5 o mahigit 3,800 milya kada oras, kaya nababawasan ang reaksyon mula minuto hanggang segundo na nagdadala ng makabagong solusyon. Ipinapatupat ng hukbong dagat ang Project Overmatch, AI-powered na proyekto para otomatikong ayusin ang mga target.
Hindi na reaksyon ng tao ang kailangan dahil network nang magpapasya kung ano ang babarilin. Kahit kontrolado na ng Estados Unidos ang ibabaw ng dagat, lohistika at himpapawid, ang tunay nilang kalamangan ay nakatago daan-daang talampakan sa ilalim ng dagat. Ito lang ang larangan na malinaw na lamang pa rin ang Estados Unidos. Kung ang aircraft carrier ay lakas, ang submarino ay nakatagong banta. Sa isang ganap na labanan-laban sa kalabang tulad ng China, madaling tamaan ang mga barkong pandigma sa ibabaw. Maaari silang subaybayan ng mga satellite, maaari rin silang targetin ng mga missile na pangwasak ng aircraft carrier. Ngunit ang kailaliman ng karagatan lang ang lugar kung saan naghahari pa rin ang stealth. Ang puwersa ng submarino ng hukbong dagat ng US ay kakaiba sa buong mundo dahil sa isang partikular na dahilan sa inhenyeriya. Lahat ng kanilang submarino ay pinapagana ng nuklear. Karamihan sa mga bansa tulad ng Rusya at Sina ay may halo-halong fleet. Ilan ay nuclear na submarino, ngunit mas umaasa sa diesel-electric na submarino. Tahimik ang diesel submarino pero may kahinaan nito dahil kailangan nitong lumitaw para mag-recharge ng baterya. Kaya ng US Virginia-class na attack submarine maglakbay ng libu-libong milya ng mabilis nang hindi umaahon. Halos self-sufficient ito. Gumagawa ito ng sarili nitong oxygen sa pamamagitan ng pag-electrolyze ng tubig dagat. Gumagawa rin ito ng sarili nitong inuming tubig. Ang tanging limitasyon lang ay ang dami ng pagkaingkaya nilang dalhin. Karaniwan, tumatagal ito ng 70 araw na hindi nakikita. Para mapanatili ang dominasyon, ginagamit ng US ang mga thermal layer ng karagatan na may mga patong ayon sa temperatura. Lumiliko ang alon ng tunog kapag tumama sa pagbabago ng temperatura. Maaring itago ng komandante ng US ang barko sa ilalim ng thermal layer gamit ang temperatura para iwasan ang sonar ng kalaban at mawala sa paningin. Ang dominasyon sa ilalim ng dagat na ito ay nahahati sa dalawang natatanging misyon. Una, ang mga hunter-killers o SSNs. Ito ang mga Los Angeles, Seawolf at Virginia-class na barko. Hinahanap at pinapalubog nila ang kalabang submarino bago makabanta sa carriers at nagsisilbi rin bilang strike platforms. May dala silang Tomahawk cruise missile na kayang tumama sa target na 1,000 milya ang layo papaloob sa lupa nang hindi umahon. Sa mga unang minuto ng Operation Odyssey Dawn sa Libya noong 2011, hindi aircraft carrier ang unang umatake. Ito ay ang USS Florida, isang guided missile submarine. Nagpakawala ito ng mahigit 70 cruise missile ng sunod-sunod. Winasak ang air defense ng Libya bago pa nila namalayan ang pagsiklab ng digmaan. At pangalawa, naroon ang mga missile subs o SSBNs. Ito ang mga Ohio-class ballistic missile submarines. Sa anumang oras, ang ilan sa mga ito ay nagpapatrolya sa pinakamalalim na karagatan at umaasa sa pagtatago para hindi makita. Bawat isa ay may dalang hanggang 20 Trident II D5 na mga misil. Kahit isa lang sa mga submarinong ito ay may sapat na lakas nuklear para burahin ang bawat pangunahing lungsod sa isang bansang katamtaman ang laki. Tinitiyak ng kanilang pag-iral na kahit malakas ang atake sa mainland ng US, tiyak ang ganting salakay. May humigit kumulang 60 submarino ang US. Dahil sa pressure na yon, napapahinto ang mga operasyon sa dagat sa buong mundo. Sa pagsasama ng presensya, choke points, lohistika, impormasyon at kontrol sa ilalim ng dagat, mabubuo ang sistemang ganap ang kontrol. Ito ang nagbibigay daan sa US na mapigilan ang mga labanan. Pinapayagan silang gambalain ang mga supply. Pinapayagan silang hubugin ang kalalabasan bago pa man pumutok ang unang putok. Balikan mo ang panahon ng Cold War. Matatag ang presensya ng US Navy sa Atlantiko at Pasipiko at kinokontrol nila ang mahalagang choke point gaya ng GIUK Gap. Ang kanilang mga barkong nasa unahan at mas mahusay na impormasyon ay nagbigay daan sa kanila na matuntun agad ang mga submarino ng Soviet at dahil sa maayos na supply, mas matagal silang nananatili sa laot kumpara sa kaya ng mga Soviet. Sa Persian Gulf War noong 1971, nakadeploy na sa gitnang silangan ang hukbong dagat ng US para sa Operation Desert Shield. Pinrotektahan ng mga puwersang ito ang mahahalagang ruta at pinabilis ang pagdami at paglipat ng tropa, supply at lakas militar ng koalisyon sa unahan ng labanan nang walang pagkaantala. Nilinis ng mga submarino ang mga panganib sa ilalim ng dagat. Dahil dito, nagawa ng hukbong dagat na suportahan ang kampanya ng koalisyon sa impapawid at opensiba sa lupa sa pamamagitan ng epektibong pagpapatigil sa hukbong dagat ng Iraq. Sa puntong ito, mukhang hindi matalo ang hukbong dagat ng Estados Unidos, pero hindi ito totoo. Ginawa ang sistema para sa panahong walang katunggali ang Estados Unidos, ngunit wala na yung ngayon. Ang hukbong dagat ng US ay may 4 na banta na hindi madaling masolusyonan ng pera. Ang pangunahing krisis ng hukbong dagat ng US ay hindi taktikal kundi industrial. Noong dekada 80 sa ilalim ng administrasyon ni Reagan, umabot sa halos 600 barko ang fleet ng US. Isa itong higante. Ngayon, nasa 290 na lang ang battle force
habang lumaki naman ang hukbong dagat ng People's Liberation Army ng China. Nilampasan na nila ang US sa dami ng barko. Mahigit 370 Battle Force ships ang pinapatakbo. Ngunit hindi ipinapakita ng bilang ang buong kwento. Hindi lang mga barko ang problema, pati shipyard. Ang China ang pangunahing tagagawa ng barko sa mundo. Sa isang taon, mas maraming barko ang inilulunsad ng mga shipyard ng China kaysa sa 3 taon ng Estados Unidos. Parang digmaan ng trabaho nila 24/7. Malaki ang komersyal nilang sektor sa paggawa ng barko na madaling gawing militar, samantalang humina ng industriya ng paggawa ng barko sa Estados Unidos. Noong Cold War, 12 ng pampubliko at pribadong shipyard sa Estados Unidos ang kayang gumawa ng komplikadong barkong pandigma. Ngunit ngayon, bumaba na ang bilang nito. Ilan na lang ang mga dry dock sa Hilagang Amerika na kayang gumawa o mag-ayos ng mga nuclear carrier. Malaking sagabal ito sa industry. Nasisira ang mga barko sa matinding digmaang pandagat. Kapag tinamaan ng misil ang carrier ng US, kailangan itong bumalik sa kakaunting dry dock. Maaring hindi ito makalaban ng matagal, minsan taon pa ang abutin. Kung tama naman ang isang carrier ng China, merong silang 12 ng komersyal na shipyard na handang ayusin ito. Maaari nila itong kumpunihin at maibalik agad sa laban sa loob lang ng ilang buwan. Sa digmaan ng pag-ubosan ng lakas, panig na mas mabilis magpalit ng nawala ang madalas na nanalo. Ngayon, sa unang beses sa isang siglo, nawala na sa Estados Unidos ang kalamangan na ito. Inaral ng China ang estratehiya ng Amerika. Alam nila na may kalamangan ng US sa karagatan, kaya nagpasya silang baguhin ang laro. Nag-invest sila ng bilyon-bilyon sa isang estratehiyang kilala bilang Anti-Access Area Denial o A2AD. Simple lang ang lohika, huwag labanan ang carrier. Tanggalin ang carrier bago makarating sa labanan. Nagtayo ang China ng malaking arsenal ng ballistic missile sa lupa na tinatawag na pamatay carrier na hindi karaniwang cruise missile. Ito ay mga ballistic missile na kayang tumama sa gumagalaw na target 2,000 milya ang layo. Pinalulunsad ang mga ito sa gilid ng kalawakan at bumabagsak pabalik sa hypersonic na bilis. Ito ay lumilikha ng death zone o umaabot ng libu-libong milya mula sa baybayin ng China. Para makapag-combat sortie sa Taiwan, kailangan pumasok ang US carrier sa abot ng mga missile na ito. Pinawawalang bisyo nito ang presensya ng US na nabanggit. Kung nasa labas ng death zone ng mga carrier, hindi aabot ang kanilang mga jet sa target. Kung papasok sila, maaari silang maging target. Dagdag pa, may usapin ng tauhan. Ang US Navy ay may matinding kakulangan sa recruitment na yon. Mas kakaunti ang Amerikano na interesado sa militar at mas mataas ang kita sa pribadong sektor. Dahil sa pisikal na pamantayan, mas maraming aplikante ang gumabagsak na yon. Tuloy, umalis ang mga barko na kulang ang tauhan. Hindi lang ito HR na issue, kundi krisis sa kaligtasan. Kapag kulang ang tao sa barko, napipilitang mag-overtime ang natitirang mandaragat, nagre-resulta sa burnout, pagod at delikadong pagkakamali. Panganib din ang tubig mismo. Binababago ng klima ang operasyon ng hukbong dagat sa paraang hindi madalas talakayin. Lumulubog ang pinakamalaking base, Naval Station Norfolk sa Virginia. Ang pagtaas ng dagat at paglubog ng lupa ay nagdudulot ng madalas na pagbaha sa base. Ayon sa pagtataya, higit 1.8 bilyon ang halaga ng nakabinbing pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura. Ang hukbong dagat ay gumagastos para itaas ang mga pantalan at patibayin ang power grid, pera na sana para sa mga misil at barko. Sa Pasipiko, lumalakas ang bagyo at naaantala ang lohistika. Hindi ka makakapag-resupply o refuel sa gitna ng Category 5 na bagyo. Kasabay nito, mahina rin ang supply chain ng mga sandata. Ang pinaka-advanced na radar at misil ng US ay umaasa sa high-end na microchip. Ang karamihan sa mga chip na ito ay ginagawa sa Taiwan. Ito ang pinakamatinding kabalintunaan. Kailangan ng US Navy ng chip para sa depensa ng Taiwan, pero kailangan din nila ang Taiwan para sa mga chip. Sa mga wargame ng RAND noong 2023, ipinakita ng simulation na kung babarikadahan ng China ang Taiwan, mauubusan ng mahalagang bahagi ang industriya ng depensa ng US sa ilang linggo. Nagkakaroon ito ng sitwasyong gamitin o mawala at alam ito ng mga admiral. Dahil sa mga kahinaang ito, sumasailalim ngayon ang Navy sa pinakamalaking pagbabago mula nang maimbento ang aircraft carrier. Tinatawag itong Distributed Maritime Operations, DMO. Tapos na ang panahon ng magkakasamang malalaking carrier strike group. Ang DMO ay ang estratehiya ng pagpapalayo-layo sa fleet. Gusto ng Navy na magpakita ng 1,000 maliliit na target imbes na isang malaking target. Pupunta rito ang destroyer, doon naman ang frigate.
Magtatayo ang isang unit ng Marines ng mobile missile battery sa maliit na bato sa Pilipinas. Sa pagkalat, napipilitan ang kalaban gumastos ng milyon-milyon sa pagmamanman para mahanap sila at nababawasan ang firepower ng kalaban. Para gumana ito, kailangan ng Navy ng mas malaking bilang. Kaya, inilunsad ng Department of Defense ang Replicator Initiative, isang programa para bumuo at magpalaganap ng maraming autonomous na plataporma sa lupa, dagat at himpapawid. Isipin mo ang hinaharap kung saan ang mga Unmanned Surface Vessels o USVs ay nagpapalawak ng abot at presensya ng US Navy. Ang ilang USVs ay dinedevelop na may mga advanced na sensor na maaaring makatulong sa pagtukoy ng mga submarino at sa hinaharap, ang mas malalaking klase ay magdadala ng mga missile payload. Binabago nito ang takbo ng gastusin. Ngayon, kung magpaputok ang Tsina ng $2 milyong na missile sa isang $13 bilyong na aircraft carrier, panalo ang Tsina sa usaping pang-ekonomiya. Pero kung magpaputok ang Tsina ng $2 milyong na missile sa isang $2 milyong na drone boat, kagamitan lang yon. Sa ilalim ng mga alon, ang Navy ay gumagawa ng Orca XL-UUV o Extra Large Unmanned Undersea Vehicle. Ito ay drone submarine na kayang maglagay ng mina sa daungan ng kalaban mag-isa at manatili sa ilalim ng dagat para makinig at maghintay. Ito ang sagot sa A2AD bubble. Hindi mo ipapadala ang carrier sa death zone, kundi mga drone. Pero napansin ng US na hindi nila kaya mag-isa. Pinalalakas nito ang alyansa para sa estratehikong lalim. Ang kasunduang AUKUS ng Australia, UK at US ang pinakamalaking pagbabago ng kapangyarihan sa Pasipiko sa mga dekada. Ibinahagi ng US ang teknolohiya ng nuclear propulsion sa Australia upang bigyan sila ng sariling fleet ng nuclear-powered attack submarine. Bangumot ito para sa Beijing. Ngayon, ang mga tagaplano ng China ay nag-aalala lang sa US submarines mula Guam o Hawaii. Malapit na, kailangan na rin nilang mag-alala sa mga high-end nuclear submarine mula Perth sa katimugang hemisphere. Sa loob ng mga dekada, ang US Navy ang namuno sa mga karagatan ng mundo. Ang dominasyong iyon ay nabuo noong panahong walang kapantay na kakompetensyang pandagat. Ngayon, hindi na totoo ang palagay na yon. Maaring hindi na mangibabaw ang Stars and Stripes sa lahat ng dagat. Sa modernong digmaang pandagat, delikado ang manatili sa iisang lugar at maaring magdulot ito ng paglubog. Kailangang magbago ang US o mangangganib na mapag-iwanan. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan mo ang video. Kung gusto mo pa ng ganito, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong ito. Salamat. Magkikita tayo ulit dito sa MapPack.